Hello everyone! Good afternoon po sa ating lahat. Andito na naman po ako, ang inyong probinsyanang kusinera. Magluto pala ako dito ng sinigang na bangus. Dahil namimiss ko na ang maasim. Itong isda, isang buo lang po ito at hiniwa-hiwa ko ng ganito kalaki. Ibababad ko muna po ito sa asin bago ko siya lutuin. At itong mga rekado ay bababad ko din sila sa asin kasama ang gulay. Ang gulay ko dito ay kangkong lang po. Mamaya-maya ko po ito lutuin. Kasi magsusundo pa po ako sa anak ko. At kailangan ready na po yung mga lulutuin kaya hinanda ko na po. Nilagyan ko pala ng konting asin ang gulay. Kasi sabi po nila, yung asin daw po, yun yung nakapawala sa mga bakterya na nakadikit po sa gulay. Ayun guys, papunta na po ako ngayon sa school kasi susunduin ko po yung anak ko. Kahit marunong po siyang umuwing mag-isa, sinusundo ko pa rin siya. Lalo na ngayon may ubo po siya. Inuubo po at sinisipon yung anak ko dahil siguro natutuyuan ng pawis sa likod. Kasi sa public lang po nag-i-school yung anak ko. Alam nyo naman po, pag sa public, marami pong mga bata ang nag-i-school. At hindi talaga po lahat na electric panan. Lalo na ngayon ang panahon ay sobrang init. Talagang marami pong inuubo ngayon. Ito na pala yung anak ko. Ito yung bag niya araw-araw nga binibitbit. Ayaw po niyang magsakay, gusto niya maglalakad lang daw po kami. Kaya minsan po naaawa ako sa anak ko kaya hinatid ko po siya. Para makapahinga po siya sa bag niya nga binibitbit. Kaya marami po yung laman. May baonan, may mga libro pa po sa loob. Ayun, marami pa pong bata siyang nakasabay. Kahit sabihin niya sa akin hindi ko na daw po siya sunduin kasi marunong na po siyang umuwi. Pero nag-alala pa rin ako sa kanya. Kasi marami po siyang nakasabayang bata. Baka magharutan po sa kalsada. Siyempre nanay po tayo, talagang ayaw natin mapahamak yung anak natin. At ako na po nagdala sa bag niya kasi para makapahinga po siya kahit paano. Kanina sabi niya, siya na lang daw po magdala sa bag. Pero kinukuha ko sa kanya kasi sabi ko, pag wala ka ng ubo, dito kasi sa lugar po namin ay half day lang po ang pasok nila. At tamang-tama po ay panghapon po siya. Ibig kong sabihin, mga 12 o'clock po ang pasok niya hanggang 6 o'clock ng gabi po. Kaya gabi na talaga siya na karating sa amin. Sa bahay po namin. Talagang nagmamadali po kami dito kasi pagdating ko po sa bahay ay magluluto pa po ako ng hapunan po namin. Talagang pag nanay po tayo, talagang nagmamadali po tayo sa oras at naghahabol po. Buti na lang pagdating ko sa bahay ay nakasaing na po sila. Kaya ulam na lang po ang lulutuin ko. Dahil sa rice cooker lang po kami naluto at wala pa po kaming gas at minamadali ko pong hugasan ang mga gulay para maluto ko na po. At hinimay-himay ko po ito. Siyempre isa-isahin ko kasi minsan kasi may mga uod ang mga gulay. Kailangan talaga hindi mapasama at hiniwa-hiwa ko na din yung mga rekado. Talagang nagmamadali na po ako dito kasi sa rice cooker pa rin po kami nagluluto. Dahil hindi pa po kami nakabili ng gas, baka sa susunod niya sweldo ng mister ko. Kasi yung sweldo po niya ngayon ay marami po kaming binabayaran. At konti lang po ang sweldo ng asawa ko kaya nagipit talaga po kami. Ayun guys, malapit ko nang matapos ang paghimay-himay sa kangkong. Kangkong lang po ang hihalo ko dito. Kasi nagmamahala naman po ang gulay. Kaya ito lang po ang ihalo ko. At least may mga rekado naman po kagaya ng mga sibuyas at kamatis. Pinagsama-sama ko po sila sa rice cooker para sabay-sabay na po silang maluto. At pati po yung pangpaasim ay sinama ko na din po para masabay-sabay po sila. Dahil medyo gutom na po kasi magagabi na po eh. Ayun guys, kakukulo lang po. Nahalo-halo ko na para mahalo po lahat.
Masarap po ito at tamang-tama lang po ang pagkaluto. Kahit isabay mo po paglagay sa rice cooker ay pantay lang po ang pagkaluto nila. At yung gulay din po ay tamang-tama lang po. Masarap po talaga ang sinigang na bangus. Kahit kulang-kulang po sa gulay, ang importante may mga rekado. Ayun guys, malapit mo na po itong maluto. Isang kulo na lang po at luto na siya. At luto na po ito. Pwede na po itong hanguin para makakain na po kami. Ayun po, medyo may mahal na po ang bangus. Dati po ay 210, ngayon ay 240 na po ang bili ko nito. Ang isang piraso ay 130 lang po. At kasya na po ito sa amin. Kakain na po kami. Magsasandok na po kami ng ulam. Thank you Lord sa pagkain. At may natira pa po kaming konti kanina nga ulam. Iinitin ko na din po ito para mainit po ito. At hindi po masayang. At may natira din kaming adobo ay sinasama ko na din po. At nagsandok na din po ako ng kanin para magkakain na po kami. Medyo dinamihan ko po pagsaing kasi bukas maaga pa po yung anak kong papasok sa school. Para hindi na po siya magsaing. At dahil po yung bigas nga nabili ko ay matagal po itong mapanis. Kahit abutin pa po bukas ay hindi po talaga napapanis siya. Dahil po oras na naman ng merienda at nagugutom pa po ako. Kaya yung natira naming tinapay ay iniinit ko para makain. Nabubulol na naman po ako. Pensyahan man nyo na lang po ang boses ko. Ito pala yung nabili ko kaninang tinapay. Pabilog po siya pero ito lang ang merindahin ko. Tira po ito sa mga anak ko. Kakainin ko para hindi po masayang. Itong tinapay na to, nabili ko po ito kanina. Ito po yung almusal po namin. Naalala ko na naman sa probinsya po namin. Pag bumibili ng tinapay ang nanay ko, ito talaga ang binibili niya. Dahil malusog po ito at talaga namang nakakabusog. Kahit isang piraso lang ang kakainin mo, talagang busog ka na. Dahil po may case kami sa dengue dito sa lugar po namin. Talagang alert po ang taga-barangay at pinalabas po kaming lahat. Kaya dito kami sa kalsada nagtatambay. Ito pala yung panganay kong anak. Ayun, ang dami pong taong nakatambay sa kalsada. Nandito na din po kaming lahat. May nadinggi na po kasi sa lugar po namin. Kaya laging nagpapausok po ang taga-barangay. Dahil po malamok po dito sa kanal. Ayun po sila nagpapausok. Kaya kami pinapalabas kasi masakit ang usok at nakakahilo daw po ito sa tao pag nalalanghap. Hindi lang tao ang pinalabas, pati po mga alagang hayop kagaya ng aso at pusa. Pangalawa na nilang pausok to. Talagang masakit po ito sa ilong. Kahit nga po ipis at mga daga naglalabasan po sa lungga. Talagang patay lahat mga lamok. At inausukan po nila yung mga kanal at yung mga imburnal po. Dito po kami nakatambay sa labas ngayon. Kaya lahat ng lamok patay talaga pag ganito kausok. Sana nga po patay ang lamok. Ayun guys. Talagang makapal pa po ang usok kaya hindi pa po kami pwedeng makapasok sa loob. Nakatingin-tingin lang po kami kung hanggang kailan ba mawala ang usok. Kasi masakit po talaga sa ilong at sasakitin po ang ulo pag nakalanghap ka nitong usok na to. Hindi ko po alam kung anong tawag nito. Basta sabi po nila ay para daw po sa lamok, para mawala po ang mga lamok. Ayun, nagkakalat po yung mga tao sa labas at naghihintay kung kailan ba matatapos yung pausok para makapasok na po kami sa loob at makagawa na din po kami ng gagawin po namin kasi maghahapon na po at mag-iisip na naman po ako ng maiulam po namin. Pag nanay ka na talaga ay marami ka nang iniisip.
At sana nga din wala na pong madinggi dito sa lugar po namin para hindi na po sila magpapausok. Nakakatawa nga po kami dito kasi kung saan yung usok, magtatakbuhan po kami sa walang usok. Kaya lang po sinusundan po kami ng usok, kaya di namin alam kung saan kami lulugar. Yun guys, malapit na po mawala ang mga usok, nagsibalikan na po yung mga tao at ako. At kasama ko din dito si Baby GR at yung mga anak ko. At medyo po nawala-wala na po yung usok, kaya nagsipasukan na po ang mga tao sa kanya-kanyang mga bahay. At yung kapitbahay po namin nga may sakit, talagang gidayungan po nila. Ibig kong sabihin po ay binubuhat po nila. At papasok na din po kami ni Baby GR. At ito din po, lahat po, mga aso, mga pusa, ay pwede na pong pumasok kasi wala na pong usok. Kaya papasok na po kaming lahat. Thank you for watching.